Yo, what's up mga lods? Panibagong araw, panibagong vlog naman ulit tayo. Ngayong araw mag-unbox tayo ng DJI Osmo Action 4. Ito na, bubuksan na natin. Bali, ito yung box na galing sa Digital Altitude, yung pinadala sa atin. Pero hindi ito sponsored. Ito ay personal na binili natin para sa mga adventures natin. At ito yung kanilang items. May dalang SanDisk na memory card, 3 gig. So, free lang to. 4 gig memory card. Napakaswabe at napakaganda ng na memory card. Mga 500 pesos din to bibilhin. At ito yung kanilang DJI Osmo Action 4. Ito yung adventure combo nila. Napakagandang adventure combo. At madaming naman to. Madaming kasama, especially yung extreme battery nila, yung 3x extreme battery. At ito yung itsura ng box. Ito yung ilalim. Napakagandang packaging, simple lang at swabe. Ngayon bubuksan na natin. Yun. Excited na makita sa loob. DJI Osmo Action 4. Yan, ito na. Pinahihintay. Oops. Ay, may dalawang box pa sa loob ng box. Meron siyang box sa mismong camera, action camera, at separate na box para sa accessories. Yan, ito yung accessories niya. At sa loob, meron siyang stick rod, extension rod. Batong extension rod dito na sa 1.5 meters. Okay na okay ito yung extension rod. At ito na, bubuksan na natin ang accessories. First, meron siyang silica gel. Type-C to Type-C data cable charger cord. Yung long na magnetic mount. Ito yung pinaka-swabe sa kanya, yung magnetic mount. At ito, yung sa loob, medyo mahirap buksan. Ito yung charging hub with 3 batteries, extreme battery. Tsaka instructions and manual. DJI sticker. Ito yung mga manual. At yung kanyang lens hood. Hindi ko lang sure kung para saan at kung anong gagamitan nito. So, bubuksan na natin yung battery charger hub, charging hub, at yung tatlong battery. Oops, nahulog pa. Ito yung tatlong battery. Yung hub nito meron lalagyan ng memory card, charging hub. Yan. Tatlong battery na may charging hub. Okay, so ang suwabe, ang ganda. At Type-C yung niya, yung port niya. Suabe. Next naman yung isang box, yung kanyang camera mismo kung anong laman. Ito na, bubuksan na natin. Yung unang bubuksan natin, ito yung protective case niya. Tsaka may accessories din sa loob. Siguro pag nabili mo yung standard combo, ito yung dala niya. Yan, yung mount, yung screw lock niya, screw lock. Dalawang screw lock. At ito, ano to? Yung magnetic mount, pero ito yung short, yung maiksi. At yung curve mount with adhesive. Tsaka yung protective case mismo. Ganda. Solid ng case. Pero plastic na ata to, hindi to ata aluminum. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa alam kung anong material ginamit nito. Parang plastic siya. Siguro plastic talaga to. Iba siya na compare sa GoPro mount protective case. Iba siya. At yung DJI Osmo Action 4 na. Tara, buksan na natin to. Sobrang excited at talagang hinahantay natin to. Imbis na mag hero 12 tayo, ito lang yung gamitin natin kasi madaming issue yung GoPro natin. no, yung overheat issue, yung
Isang daming bug sa GoPro, daming issue. Ito na yung DJI Osmo Action 4. Napakagwapo, suabe. Ganda, mas maliit siya, mas compact siya, at ganda ng magnetic mount niya. So ito yung overall view, overall look ng mapuksan na natin. Ito yung napakaswabing feeling. Yon, ganda ng tunog, ganda ng sound. Ito yung buong tsura niya. Push and slide up para bubuksan yung battery at yung memory card. Lagay na natin yung memory card. Itetest na natin to. Ito na yung free na memory card, 64GB. Yan, mahirap buksan. Yan, pasok na natin yung memory card. Yan, lalagyan natin ng battery, pa-power up natin yung action cam natin. Snap. Yan. Ito pala, note to, dapat kung magbalik kayo, dapat wala yung red na yan. Hindi nakaganyan, dapat nakalubog yan. Yan, para waterproof 100%. Kasi pag nakapula yan, hindi na siya waterproof. Dapat i-secure parati yan. Yan, ipa-power up na natin yung Osmo Action 4. At ito na. Settings sa language, English. Syempre, English tayo. Yan, at bago mo ma-activate yan, kailangan mo mag-download ng DJI Mimo app para ma-activate mo yung yung system, yung unit mismo. Napakaswabe. At ito yung mga dala niya. So, isang stick rod. Napagandang stick rod nito. Extension rod. Tama, extension rod pala. At yung magnetic mount, yung mahaba at malikse. At ito yung curve adhesive. At yung Type-C to Type-C na cord. Fast charging cord yan. Yung screw lock. Yung kanyang protective case. Yung tatlong battery at yung charging hub. Tsaka yung camera mismo. At kaya meron tayong na-order sa online Lazada, yung kanyang tempered glass. Bali, mura lang yung tempered glass na to, dagdag protection lang sa ating Osmo Action. Bali, may dalawang set to ng dalawang set ng tempered glass. Install na natin yung first set niya. Dagdag protection to kasi mahilig tayo mag-adventure at madalas natin gamitin to pag nagmo-motor. Dapat talaga may tempered glass for additional protection. Mga debris na mga debris sa motor ba, na matatalsikan, dapat may extra protection para tatagal yung unit natin. First yung wet, ngayon yung dry naman na wipes para matanggal yung mga fingerprints at mailagay yung tempered glass. Napakasimple lang i-install to. Pahiran mo na ng ganito at pag malinis na, bahala ka na kung anong gusto mo unahin, pero sa akin ito yung sa lens yung gusto ko unahin. Yun, peel mo lang to at yun lang, pag peel mo, lagay mo lang sa lens, center mo lang siya. Yan, suhatin mo lang mabuti para hindi ka mahirapang maglagay. Yan. Next, yung sa screen sa harap. Ito yung screen sa harap, ilagay na natin para todo protection yung action cam natin. Hindi ko pa lang na-try kung mababasa ng tubig, kung papasukin ng tubig yung tempered natin, pero try lang natin sa susunod na mga video. Sa ngayon, ito lang muna yung installation at unboxing. Yan, pahid-pahid dito sa likod. At ilalagay na natin yung main screen lens, main screen tempered glass. Yan, dust sticker, dust remover, dust absorber. May mga dumi-dumi.
Yan, konting pahid-pahid para ma-install na yung tempered glass. Yan, tanggalin mo ulit to at isisentro mo lang, pagitnaan mo lang. Ikaw na bahala mag-adjust, simpleng paglagay lang. Yan, adjust konti at goods to go na. So okay na yun, nalagay na natin yung tempered glass natin. Nating pahid-pahid. Yan, napakaganda na, napakaswabe na yung itsura niya pag naka-install na. Okay, lagay na natin sa case. Titingnan natin kung ano yung itsura. Ito ibay sa kanya yung konting slit lang, no? Lagay mo pasok tapos i-lock mo. Yan, ito yung kanyang charging port kung gusto mo mag-charge sa kanya habang ginagamit. O mag-charge ka lang kapag isang battery lang i-charge mo, dito lang pwede. Ito yung magnetic mount niya. So first time ko lang nakakita at nakagamit nito. So mas okay at mas convenient siya compare sa GoPro. Ganda, simple lang at mas madali siyang gamitin. Pag snap mo, automatic mag-magnet siya at maglalak. So matibay at talagang hirap makuha to pag hindi mo pinindot yung lock sa gilid. Sabay mo pindutin yung lock sa gilid para makuha mo yung magnetic mount. Yan, napakaswabe, napakaganda ng yung test video nito sa susunod nating mga video itatry natin. Ano ba yan mga lods, hanggang sa muling pagkikita. Ciao!